Habang naglalakad sa campus ng St. Clair para mag-report tungkol sa kanyang internship sa kanilang dean, na si Mr. Lee ay nakasalubong ni Camille si Travis. Malapad ang pagkakangiti nito nang makita siya at para kay Camille ay gwapo to kapag nakangiti. "Hi Camille, how are you?" Nakangiting tanong ng binata sa kanya. Si Travis ay classmate lang niya sa isang subject na parehong tinatalakay sa kanilang kurso. Si Travis ay isang architecture student. Kimi namang ngumiti si Camille sa lalaki. "Okay lang naman. Eto, medyo busy sa internship saka sa part-time job," sagot naman ni Camille. Paglabas kasi ni Camille sa Debonair ay dumediretso pa siya sa kanyang part-time job. Sa umaga naman ay pumapasok siya sa kumpanya at nagre-report sa university twice a week. "Really? Saan bang internship mo?" "Sa Debonair Fashion." Si Travis ay classmate niya lang sa isang subject at ang kurso nito ay architecture, kaya hindi sila madalas nakikita para makapag-usap. "Wow, you're lucky. Isa ang Debonair na kilala pagdating sa fashion industry," wika ni Travis, saka tumango-tango. "By the way, how's George? Is he okay?" Tanong pa ng lalaki na bakas ang pag-alala sa tinig. "Okay naman. Ganun pa rin ang kondisyon niya, walang pagbabago." Saad ni Camille na bahagyang may lungkot sa tinig. Kagagaling niya lang sa rehabilitation center kung saan namamalagi si George bago siya magpunta sa university. At ayon sa doktor na nagbabantay sa kanyang kapatid ay walang pagbabago ang lagay nito. Nalungkot siya nang malaman yon pero hindi siya pinanghinaan ng loob dahil alam niyang lumalaban pa ang kanyang kapatid para mabuhay. "Just pray Camille and don't lose hope that George will get better. Hindi ka dapat panghinaan ng loob dahil lumalaban siya para sa'yo," ani Travis na ikinangiti naman ni Camille. "Salamat sa magandang salita, Travis." "Gumaan ang dibdib ko," wika ni Camille. "Pwede kang magpari," biro pa ni Camille na nagpahalakhak naman sa lalaki. "Actually, pinag-iisipan ko nga," segunda naman ni Travis habang tumatawa. Natutuwa si Camille dahil nagkaroon siya ng pagkakataon na makilala si Travis. Akala niyo nung una ay mahangin ito at mataas ang tingin sa sarili. Subalit na makilala niya ito ay kabaliktaran yon. Mabait ito at malalahanin sa kapwa. Sa katunayan, inabutan din siya nito ng pera noong nasa ospital pa ang kanyang kapatid. "I won't ask you when you're free because I know you were busy. All I want to say is good luck to your internship and I hope George wakes up." Sinserong saad ng lalaki kay Camille. "Maraming salamat, Travis." Yun na lang sinagot ni Camille sa binata bago siya nagpaalam sa isa't isa. Pinagpatuloy niyang pagtungo sa dean's office dahil kailangan niya na mag-report ng araw na yon. At paggaling doon ay dediretso na rin siya ng trabaho. Nagpaalam naman siya kay Miss Diana na malilate siya dahil kailangan pa niyang dumaan sa university. Excited si Camille na umuwi ng araw na yon dahil day off niya sa kanyang part-time job at ang balak niya ay samahan si George buong gabi. Nitong mga nagdaang araw kasi ay bisita lang ang nagagawa niya dahil sa sobrang busy kaya gusto niyang bumawi sa kapatid. Habang nililigpit ang folder na naglalaman ng kanyang mga disenyo ay nilapitan si Camille ni Alex. "Miss Asuncion, come with me. I'm taking you to the mansion for dinner because Mrs. Reynoso wants to see you," anang sekretary ng tinutukoy si Lola Soledad. Napaisip naman si Camille. Matagal-tagal na rin silang hindi nagkikita ni Lola Soledad at sa totoo lang, ay namimiss na niya ito. Subalit dahil pinagbawalan siya ni Sergio na makipagkita sa matanda, ay wala siyang magawa. Mabilis na pumayag si Camille sa sinabi nito. Total ay alam namang marahil yun ni Sergio dahil ang sekretary pa mismo nito ang maghahatid sa kanya. Naisip din niyang sandali lang siya doon at kaagad din siyang dediretso sa rehabilitation center para kay George. Nang makarating sa mansyon ay sinalubong siya ni Lola Soledad nang may matamis na ngiti sa mga labi at kaagad siyang niyaya na magtsaa. Pinaunlakan naman ni Camille ang matanda dahil namiss din niya itong kakwentuhan. Maagang yumaw ang kanyang Lola Lupe kaya malaki ang panghihinayang niya na hindi niya ito nakasama ng matagal. Kaya lihim niyang ipinangako sa sarili na susulitin niyang panahon na kasama ni Lola Soledad. Na magsisimula ng dinner, pumasok si Sergio sa malaking komedor na ikinagulat ni Camille.
Nawala ang ngiti niya sa mga labi habang kausap si Lola Soledad at binalot ng matinding kaba ang kanyang dibdib. Nakasuot ang lalaki ng white v-neck shirt at kulay beige sa slacks. Subalit kahit kaswala ang suot nito ay mukha pa rin tong elegante sa paningin ni Camille. Napakagwapo rin ito ng mga sandaling iyon. Nakabagsak ang medyo kulot at basa pa nitong buhok na marahil ay kakapaligo lang. Mula sa kinaupuan ni Camille ay nasasamyurin niya ang panlalaking pabango nito na amoy mamahalin. Hindi inaasahan ni Camille ang pagdating ng lalaki at ang isiping makakasalo pa niya ito sa dinner na iyon ay lalong nagpakabog sa kanyang dibdib. Nang makita ni Lola Soledad na kompleto ng lahat, masaya nitong pinaghanda sa mga kasambahay ang mga pagkain. Nang makaupo, kaswal na sinulyapan naman ni Seryo si Camille. Kanina lang bago siya pumasok sa komedor ay matamis ang pagkakangiti ng babae sa kanyang Lola Soledad. Pero nang makita siya nito ay biglang naglaho yun. You'd think she saw a mortal enemy because of how quickly she changed her expression. Kamusta naman ang internship mo, Iha? Pinahihirapan ka ba nitong apo ko? Sabihin mo lang sa akin dahil ako nang pipingot sa kanya para sa'yo. Nakangiting biro ni Lola Soledad habang masaya siyang kumakain. Pasimpleng sinulya pa ni Camille ang lalaki dahil sa sinabi ni Lola Soledad, pero uminit ang kanyang pisngi nang makitang nakatingin ito sa kanya. Okay naman po, Lola Soledad. Marami po akong natututunan. Kiming sagot ni Camille saka mabilis na inalis ang paningin kay Seryo at itinuon ang paningin sa matanda. Glad to hear that. Tumangot-ang sagot naman ni Lola Soledad. Anyway, iho, baling naman ni Lola Soledad kay Seryo na tahimik lang na kumakain. Dito mo napatulugin si Camille ngayong gabi dahil delikado kung uuwi pa siya. Anang matandang ikinalaki ng mga mata ni Camille. Po, bakit po Lola Soledad? Nautal na tanong ni Camille sa matanda. Don't you notice, Iha? It's powering outside. Sagot naman ni Lola Soledad na nakangiti. Mabilis namang nilingon ni Camille ang labas ng bintana at tama to. Napakalakas ng hangin sa labas at may kasama pa itong hangin at kulog. Namutla ang mukha ni Camille ng mga sandaling iyon. Ibig sabihin ay matutulog siyang kasamang lalaki? Hindi maaari. Hindi siya makakapayag. May bakas naman ng pagkabagot sa mukha ni Seryo ng mga oras na yon ni hindi ito sumagot sa sinabi ni Lola Soledad. Naunawaan niya kung anong ibig sabihin ng kanyang lola, but he felt that it would be better to put an end to his crazy fanboy attitude towards Camille as soon as possible. Tatanggihan na sana ni Seryo yung gusto ng kanyang lola na biglang may humila sa kanyang kamay sa ilalim ng mesa. Nang lingunin niyang babae, kinurap-kurap nitong mga mata at pinagmasdan siya na para bang sabik na sabik habang nakikiusap. Lihim na lang na napabuntong hininga si Seryo, who wouldn't agree with the jewel-like eyes looking at him and pleading. Kaya naman kahit labag sa kanyang kalooban ay napapayag siya. Listen to Grandma, ani Seryo kay Camille, ikinalaki naman ng mga mata ng huli. Matapos marinig yon, ay halos mapunit ang labi ni Lola Soledad sa lapad ng pagkakangiti. Kaagad nitong inutusan ng mga kasambahay para ayusin ang kamang tutulugan ni Camille. Sige na Camille, Iha, sumama ka na kay Seryo nang makapag-asikaso ka na. Saad pa ni Lola Soledad na tila masayang-masaya na mga sandaling iyon. Marahan pa siya nitong itinulak paakyat sa magarbong hagdan ng mansyon. Wala namang nagawa si Camille kung hindi magpatianod na lang sa gusto ng matanda. Aandap-andap siyang sumunod sa likuran ni Seryo na tila wala namang pakialam sa nangyayari. Nang makarating sa tapat ng malaking pinto, nayari sa Nara ay nagtuloy-tuloy si Seryo sa pagpasok sa loob. Samantalang siya naman ay naiwan sa labas ng pinto na parang tuod. Halos mabingin na rin siya sa kabog ng kanyang dibdib. Habang nag-iisip ko anong gagawin ng mga oras na yon, "What are you waiting for? Come in." Baling sa kanya ni Seryo nang mapansin ang pag-atubili niya. Nakakagat naman ni Camille ang kanyang pang-ibabang labi at hindi makatingin ng diretso sa lalaki. Bakit kasi pumayag ka sa gusto ni Lola Soledad? Himutok ni Camille sa kanikong ulo dahil sa pagkailang na nararamdaman. Malakas ang ulan sa labas. May kasama pang kulog at kidlat. Kung gusto mong mamatay, ako hindi. Sagot naman ito. Muli namang nag-angat ng ulo si Camille at binalingan ng lalaki. Bakit yung mga sasakyan ng mayayaman sa pelikula kaya naman kahit na malakas na bagyo? Tanong ni Camille na nakanguso. Sa mga pelikula at Korean dramang napapanood niya, ang sasakyan ng mga mayayaman ay hindi basta-bastang nasisira. Kaya naman malakas ang kutob niyang ayaw lang talaga ni Seryo, nihatid siya kaya pumayag na sa gusto ni Lola Soledad.
Pumalatak naman si Seryo sa narinig saka umiling-iling. We're not in a fairy tale, so stop daydreaming. Masama ang mukhang sagot nito na iniwan na siya. Nakasimangot naman si Camille at nag-iisip kung anong gagawin nang biglang may naalalang napakarami nga palang guest room sa mansyon. Sa guest room na lang ako matutulog, saad niya habang sinilip mula sa kinatatayuan kung nasaan ang lalaki. Nang hindi sumagot ay tatalikod na sana si Camille para umalis at magpunta ng guest room sa third floor ng mansyon, subalit nagulat siya nang biglang may humawak sa kanyang braso. You know the tradition in the mansion, right? Sabi sa kanya ni Seryo na madiin ng anyo. If you don't want grandma to be angry with you, come here. Utos nito sa kamarahas na binitawan ng braso niya. Nahintakutan naman si Camille sa nakitang galit sa lalaki. Sa katinignan ng braso niyang hawak nito na bahagyang namula, wala siyang nagawa kundi sumunod sa lalaki nang pumasok muli sa loob ng kwarto. Naupo ito sa 3-seater sofa na naroon at binuksan ng malaking flat screen TV at nanood ng balita. Si Camille naman ay atubiling kumilos nang biglang may kumatok sa pinto ng kwarto. Hindi yun pinansin ni Seryo kaya siyang kumilos at nagbukas ng pinto. Miss Camille, narito ng herbal tea na pinatimpla ni Madam Soledad. Hindi na ako papasok. Pakibantayan na lang ang young master na inumin to. At pagkatapos niya ay ako nang kukuha ng mga hugasin. Maraming salamat, ani Nanay Tasing, ang mayordoma ng mansyon. Okay po, Nanay Tasing. Sagot naman ni Camille sa kakinuha ang tray na naglalaman ng tasa na may lamang inumin. Inumin mo raw to, sabi ni Lola Soledad. Ani Camille na ibaba sa harapan ng lalaki ang tray. I don't want. Sagot nitong hindi man lang pinansin ng dala niya at nanatili lang ang mga mata sa screen ng malaking TV. Hindi uubra yan, saad ni Camille sa seryosong tinig. Sinabi ni Lola Soledad na bantayan kitang inumin to. Pagpupumilit pa ni Camille sa lalaki. If you value what Grandma says, why don't you listen to me? Tanong naman ni Seryo na nakataas ang makakapal na kilay. Anong sinabi mong hindi ko ginawa? Balik tanong naman ni Camille na ninerbiyos habang nakatingin sa lalaki. Bakit hindi siya kakabahan? Kahit asawa niya na ito sa papel ay boss pa rin niya to. Pinagbubutihan niya ang pagtatrabaho sa kumpanya kaya big deal sa kanyang masabihan siya ng kanyang boss na hindi siya sumusunod sa sinasabi nito. Hindi kumibo si Seryo sa halip ay hinubad nitong suot na t-shirt ni kinagulat naman ni Camille. Nakaramdam siya ng matinding pagkailang at pag-init ng pisngi habang hindi makatingin ng diretso sa lalaki. Why? Am I wrong? Tanong pa ng lalaki na nakangisi. Dahil sa sinabi ni Seryo ay binalingan ni Camille ang lalaki. Dahilan para malaya niya mapagmasdan ang maganda nitong collarbone, mamasal na dibdib at six-packs ab na tila sinadya nitong ipakita sa kanya. Tuloy ay pakiramdam ni Camille ay napakainit ng mga sandaling iyon kahit na air condition naman ang kwarto. Alam ni Camille ang tinutukoy ni Seryo ay ang pagtanggi niya sa alok nitong maging babae nito. Kaya naman iniwasan niya ang tanong na yon saka sinabing, kung ayaw mong inumin yan, ikaw na magsabi kay Lola Soledad. Nang mapansin naman ni Seryo iniwasan ng babae ang tanong niyang iyon, ay binawi niyang tingin sa kabinaling muli sa TV. Do you really want me to drink that? Tanong ni Seryo, tumango naman si Camille, dahil yun ang kabilin-bili na ni Lola Soledad. Oo, yan ang bili ni Lola. Kinuha naman ni Seryo ang tasa naglalaman ng tsaa at nang maamoy iyon ay napangiwi siya. Pero wala siyang nagawa ko hindi inumin ito. If something bad happens after I drink it, you will be responsible. Hindi naman naintindihan ni Camille ang tinutukoy ng lalaki nang kuhanin ng tasang walang laman. Hindi naman siguro gagawa si Lola Soledad ng bagay na ikakapahamak ng sarili nitong apo. Alam niyang para lang yun sa kalusugan ng apo nito at wala ng iba. Ilang minuto pang nakalipas, isang muling katok ang narinig ni Camille sa pinto, kaya naman mabilis siyang tumayo tinungong pinto, bitbit ang tray na naglalaman ng tasa. At tama ang kanyang hinala na si Nanay Tasing iyon na nakangiti ng malapad. Miss Camille, pinasasabi ni Madam Soledad na bukas ay weekend kaya maaari kayo matulog ng mas mahaba. Ani Nanay Tasing sabay kuha ng tray na hawak niya. Uminit naman ang punong tenga ni Camille sa sinabi ng matandang katulong. Maraming salamat po Nanay Tasing, kiming pasasalamat niya. Nang makaalis si Nanay Tasing ay muling binalingan ni Camille sa Seryo. Subalit tahimik ng paligid. Nakapatay na ang malaking TV at wala na roon ng lalaki. Hinanap niya ito sa kabuuan ng kwarto at nahinto siya nang makarinig ng mahinang lagaslas ng tubig na nanggagaling sa banyo. Hindi malaman ni Camille
kung bakit binalot siya ng matinding kaba nang malamang naliligo na ito. Tila ba noon lang nag-sink in sa kanyang isipan ang nakakahiyang sitwasyon niya ng mga oras na iyon. Kasama niyang matutulog sa isang kwarto si Sergio Reynoso, ang lalaki na mumuhi sa kanya at ang nakakuha ng kanyang pagkabirhen. Pagkalipas ng ilang sandali, lumabas si Sergio sa banyo na may isang tuwalyang sumasakop sa kanyang mas mahabang katawan. His medium-length wavy hair was still dripping down to his body, which added to his sexiness and masculinity. Hindi makatingin si Camille sa lalaki ng mga sandaling iyon, kaya nakayuko lang siya sa bathrobe na inihanda ng mga kasambahay para sa kanya. Lalabahan ko muna ang damit ko, nautal na wika ni Camille sa lalaki. Nahiya kasi siyang ipaglaba pa sa mga kasambahay ang damit niya dahil bisita lang naman siya doon at hindi siyang amo ng mga to. Tumayo na si Camille para lumabas ng kwarto, subalit napakanot-noo siya dahil hindi niya mapihit ang doorknob. Mukhang nakalock yun mula sa labas ng pinto. Natulala si Camille. Si Lola Soledad ba ang naglock ng pinto ng kwarto? Pero bakit? Tanong ni Camille sa kanyang sarili. Muli niyang pinihit ang seradura. Ngunit ganun pa rin yun, nakalock pa rin ang pinto at hindi niya mabuksan to. Pumalatak naman si Sergio mula sa kanyang likuran at sinabing, "Don't waste your energy. Hindi yan magbubukas hanggang umaga." Lihim namang napailing si Sergio. Talagang pinagplanuhan ng kanyang lola ang lahat ng iyon. Kanina'y pinainom siya nito ng herbal tea. Ngayon na may inilak nitong pinto, determinado talaga ang kanyang Lola Soledad na merong mangyari sa kanila ni Camille ng gabing iyon. Nang mapansin naman ni Sergio na nakatayo pa rin si Camille sa harap ng pinto at nakaramdam siya ng inis. Balak ba nitong maging doorkeeper buong magdamag? "Maliligo ka ba? Dahil kung hindi papatayin ko ng ilaw." Ani Sergio na bakas ang iritasyon sa tinig. Dahil sa narinig ay mabilis na kumilos si Camille. Dahil takot siya sa dilim, mabilis ang naging pagligo ni Camille dahil natatakot siyang baka mainip si Sergio at paglabas niya ay pinatay na nitong ilaw. Makalipas ang 20 minutos natapos ni Camille sa pagligo. Ngunit nang magbibihis na siya ay napasinghap siya nang malamang wala siyang underwear na susuotin. Ang mga damit at underwear kasi niya isuot kanina ay nilabahan na niya at sinampay sa bathroom rack. Nakagat ni Camille ang kanyang labi dahil nagtatalo ang kanyang loob kung lalabas siya ng banyo na bathrobe lang ang tanging suot. Ngunit ilang saglit pa ay nagpasya siyang lumabas dahil wala naman siyang pagpipilian. Hindi niya maaring matulog sa banyo dahil mas mahirap yun. Si Sergio abala sa pagbabasa ng libro nang lumabas si Camille mula sa banyo. Nakasandal ang ulo nito sa headboard ng kama. Hindi man lang tinapunan ng tingin si Camille ng mga oras na yon. Kip-kip ang sarili, mabilis na tinungo ni Camille ang 3-seater sofa at kinuhang 2 malalaking tuwalya para gawin niyang kumot at unan. Lihim din siya nagpasalamat nang makitang tila kalmado si Sergio na mga sandaling iyon. "Please, pakipatay ang ilaw," narinig niyang sabi nito. Kaagad namang sumunod si Camille. Lumapit siya sa switch ng chandelier at pinatay yon. Ang tanging liwanag lang na nakatunghay sa kanilang dalawa ay ang lampshade sa gilid ng kama. Umigani si Camille sa sofa habang yakap ang sarili dahil sa lamig na inilalabas ng aircon. Pagkalipas ng 2 minutong katahimikan sa pagitan ng dalawa, natapos na si Sergio magbasa ng libro at pinatay ng lampshade. Tumalikod si Camille dahil natatakot siya sa dilim. "Please, pakibuksan ng ilaw," nakikiusap na wika ni Camille habang nakapikit at nanginginig sa takot. Ayaw niya ng dilim dahil natatakot siya lalo na kung wala siyang katabi. Hindi naman nagsalita si Sergio subalit maya-may muli nitong binuhay ang lampshade sa tabi nito. Maraming salamat," ani Camille. Kumalma ng kanyang sarili kaya muli siyang nahiga at kinumot sa katawan ang malaking tuwalya. Nang nag-aagaw tulog na si Camille ay nakarinig siya ng mahinang pag-ubo sa labas ng kanilang kwarto. Nagulat pa si Camille nang makita niyang mabilis na naglakad papalapit sa kanya. Si Sergio bago pa siya makahuma ay naroon na to sa kanyang tabi. Anong ginaga?" Hindi na naituloy pa ni Camille ang sana'y sasabihin dahil tinakpan ni Sergio ng malalaking kamay nitong kanyang bibig. Nagpupumigla si Camille subalit dahil sa malakas ang lalaki ay hindi siya umubra. Idiniin siya nito sa sofa habang ang isa nitong kamay ay nakahawak sa kanyang braso at pinipigilan siyang bumangon. "There's someone outside," ani Sergio sa katinanggalang kamay sa bibig niya. "Umungol ka." Utos pa ng lalaki kay Camille na ikinalaki ng kanyang mga mata. Hindi kaya nag-utos si Lola Soledad ng kasambahay para pakinggan ang kanilang ginagawa? Isip-isip ni Camille na hindi makapaniwala nang makita ni Sergio yung malakas na pagtutol sa inosenteng mukha ng babae.
Malumanan niyang pinisil ang kanyang bewang. Ungol, mariin niyang utos muli. Sa pagkakataong yun ay uminit ang punong tenga ni Camille sa matinding hiya at pagkailang na nararamdaman. Ayoko, mariin namang usal ni Camille, saka iniwas ang paningin sa lalaki. Just scream the same way you did that night. Ani seryo sa namamaos na tinig. Biglang naginit ang buong katawan ni Camille sa labis na kahihiyan nang maalalang gabing inangkin siya ng lalaki. Ayaw na sana niyang maalala iyon dahil nahihiya siya sa kanyang sarili. Subalit muli namang binanggit yun ni Seryo sa kanya. Hindi nagpatinag si Camille sa utos ng lalaki na natili pa rin nakatikom ang kanyang bibig at hindi niya ito tinitingnan sa mga mata. Gusto mo bang halikan na muna kita bago ka sumunod sa sinasabi ko? Tanong ng lalaki na may kalakip na panunukso sa tinig. Nahintakutan naman si Camille kaya mabilis siyang umiling bilang pagtutol. Kung ganun umungol ka, mariing utos muli ni Seryo sa tono na tila ayaw na makipagtalo pa. Wala namang nagawa si Camille kung hindi mapakagatlabi na lang sakay pinikit niyang mariin ang mga mata at sinunod ang sinabi ng lalaki. Asawa ko, pag-ungol ni Camille, kahit sinong makakarinig ng ungol na yun ni Camille, ay talagang iisipin na merong nangyayaring kababalaghan sa loob na nakasaradong silid. At ilang sandali pa nga ang nakalipas, narinig niya ang mahinang yabag na papaalis. Hanggang sa tuluyan na itong maglaho. Lihim na inusal ni Camille na sana'y kainin na lang siya ng lupa ng mga sandaling iyon dahil sa matinding kahihiyan. Kung alam lang sana niya na ganun ang mangyayari, pagpunta niya sa bahay ni Lola Soledad, hindi na siya pumayag. Nagsisisi siya dahil naipit siya sa kakatawang sitwasyon na yon. Nang idilat ni Camille ang kanyang mga mata, nagtaka siya nang hindi kumibos si Seryo sa kanyang tabi. Okay na ba? Tanong ni Camille dahil makipot ang sofang kinahiga ni Camille na magkadikit ng katawan nila ng lalaki. Nahirapan na rin siyang kumilos at huminga dahil nakadagan ang kalahating katawan ni Seryo sa kanya. Nang hindi sumagot si Seryo ay nagtangkang kumilos si Camille at sinabing, "Dinadaganan mo ko." Mahinang usal niya sa lalaki. Sa paggalaw ni Camille sa ilalim ni Seryo lalo niyang naramdaman ang balingkinitan at malambot na katawan nito na tamang-tama lang sa kanyang mga kamay at sapat na para tuluyang mawala ang kanyang self-control. Nang makita ni Camille ang mapanganib na paraang pagtingin ni Seryo sa kanya, ay otomatikong hinapit ni Camille ang bathrobe na nakabalot sa kanyang katawan sa takot na hablutin yon ng lalaki. Ano kayang mangyayari ngayong tila may kakaibang nararamdaman si Camille sa pwedeng mangyari sa kanila ni Seryo? Mapigilan kaya ni Seryo ang nararamdaman niyang init para kay Camille? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.